Several months ago, nag-umpisa po tayo ng topical, kumbaga by the books of the Bible, nag-umpisa po tayo sa books of 1 John. Tama po ba? So, ang naging topic po natin, ang title po ng series po natin, is it real? Totoo ba? Totoo ba? Ano ba yung totoo? Sabi ng napapalob dito, meron tayong 11 tests of biblical salvation. So, marami nagsasabi na Kristiyano ako, marami nagsasabi na ligtas ako, pero ang katanungan, sure ka ba? Gaano ka kasigurado sa kaligtasang kliniklaim po natin? Gaano tayo kasigurado pag sinasabi natin Kristiyano ako, mapupunta ako sa langit, saan nanggagaling yung kumpiyansang sinasabi po natin? So on the book of 1 John, meron po dong 11 questions na tinakil po natin that we can test our salvation. So kapag, kumbaga, naipass natin yon, it means that we are indeed saved. Bakit? Hindi po dahil sa sinabi ng pastor, hindi dahil sa sinabi nyo, hindi dahil ito yung ginawa nyo, kundi dahil ito po yung sinasabi sa Bible. Tama po ba? And then, we follow it up. Sabi nga po natin, tanong kanina, is it real? Ngayon, kung ang sagot natin, if it is real, kung totoo ito, pinasundan po natin siya sa Book of Ephesians na kung saan itinuro po natin, ano ba yung spiritual possession at spiritual position natin in Christ. Ano ibig sabihin? Kung talagang tinanggap na natin ang ating Panginoong Yesus, ano na ba tayo? Ano na ba yung estado natin? Ano bang meron tayo dahil sinasabi natin that we are indeed in Christ? So, anong sabi po natin dito? That we are in Christ. Sabi po natin, yung salitang in Christ sa Book of Ephesians, kung titignan po natin yung phrase na yan, kapag itinipe po natin, I think in the book of Ephesians alone, na-mention po siya 46 times. So, kung titignan natin, ang pinaka-focus ng book of Ephesians is, ano ba Tagalog ng in Christ? Kay Kristo. Ibig sabihin, kapag na kay Kristo ka, may relasyon ka. Ibig sabihin, kumbaga nakapaloob tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. So sabi dito, we understand our spiritual possession and position that we are in Christ. Kung ikaw ay totoong Kristiyano. So, balikan natin. So, sabi naman dito, since we are in Christ, ang sabi po dyan, we must know our responsibilities. So, hindi ibig sabihin, sinabi mo, oy, totoo yung pananampalataya ko. Nauunawaan ko kung ano yung meron ako sa ating Panginoong Yesus. What I have, what is my position, what is my possession in Christ. So, ang tanong naman ngayon, kung alam mo yung responsibilidad mo. Ano ba yung responsibilidad ko bilang isang Kristiyano? Ano ba yung responsibilidad ko bilang isang mananampalataya? So sabi dito, ang responsibilidad natin bilang isang mananampalataya is that we must walk in unity. Dapat may pagkakaisa. Sa isang bahay panambahan, sa isang tahanan, napakahirap, di ba? Kung hindi nagkakaisa. Napakahirap gawin yung mga bagay, napakahirap, kumbaga, kamten yung mga ine-aim po natin kung walang pagkakaisa. But sabi nga natin, normal sa isang tahanan, normal sa isang bahay panambahan na, hindi naman totally talaga na nandun yung unity. So sabi nga po natin, there is always unity in diversity. Ibig sabihin, may kanya-kanya man tayong opinion, pero may common goal tayo. Bakit ba tayo nagkakaisa? Hindi tayo nagkakaisa dahil dahil iisa lang yung iniisip natin. Nagkakaisa tayo dahil pare-pares tayong na kay Kristo Jesus. So una sabi, we should walk in unity. So we should also walk in purity. So sabi nga natin, kapag Kristiyano ka na, yung buhay mo dapat ang nakikita yung pagiging Kristiyano na natin. Di ba? Sinasabi natin, hindi ka lang dapat Kristiyano kapag nasa church ka. Yung pagiging Kristiyano mo ay hindi dapat, sabi nga kung sa Pilipinas, every Sunday lang. Dito sa Saudi, every Friday lang. O tuwing may gawain lang, doon ka nagpapaka-Kristiyano. So hindi po yun yung gusto ng ating Panginoon. So to walk in purity, it's always, nasaan ka man, dala-dala mo yung purity na yun. Kumbaga nakikita yung kapurihan ng ating Panginoon. Di ba? Ang sabi nga niya, before we are, lahat po tayo, we are children of darkness, and now we are the children of light. Kaya sabi nga po sa natin, we must walk in the light. So, ano pa yung sumunod? We must walk in harmony.
So harmony, ano ba ibig sabihin, di ba? Parang sa tugtugan. Kung walang harmony, kahit gaano kagaling yung mga tumutugtog dyan, kahit gaano kagaling yung kumakanta, kung walang harmony, masakit sa tenga. Di ba? So harmony is the one, kumbaga yun yung nagbibigkis sa atin para maging maayos tayo. Di ba? Sa paglakad natin, sa pagsugo natin, sa relasyon po natin sa bawat isa. And then, when we have this, naunawaan natin, we walk in unity, we walk in purity, we walk in harmony. Siyempre, ang resulta niyan, we will be able to walk in victory. Bakit? Kasi nagkakaisa tayo, pure ang intention natin, di ba? Nandun yung harmony, nakikita yung joy, nakikita yung thankfulness, nakikita yung kasiyahan sa buhay po natin. So kaya pag nakikita tayo, masasabi sa atin na parang napaka-victorious niya sa kanyang buhay. Pero masasabi ba natin victorious kung ang isang bahay panambahan is not walking in unity? If there is no harmony, if there is no purity, then we cannot say that there is victory. Kaya nga po sa mga katuruan natin, ipilit nating ipinapakita sa bawat isa ang kahalagahan na maunawaan natin kung ano ba talaga yung itinuturo ng Biblia. So makita natin, from the book of 1 John to the book of Ephesians, now sabi nga po ni Ate Aileen kanina, wala tayong series this last 2 weeks ng May. Kasi, kumbaga medyo na shuffle po yung schedule natin. So, but ang nakaplan po talaga is about after yung Ephesians, we will go with the Great Commission. But since naikwan po ito, so ang binigay po sa atin ni Lord is how to introduce before we receive the message about the Great Commission. So, paliwanag pa rin po natin yung salitang in Christ. Sabi dito, in Christ means it is a status, it is your status as a Christian, and it is also a relationship. So bakit po natin sinasabi? Many people think they are Christians but are not. Di ba? Sabi siguro, napaka-judgmental naman ni pastor. So ang mahirap po kasi kapag ine-encourage natin without self-reflection, without looking at the Bible, who Christians really are. Kasi sabi nga po, parang yung pagiging Kristiyano napakadali na lang sabihin. Bakit? Di ba, sumunod lang sa panalangin nung pinatanggap ni pastor, Kristiyano na siya. Nakita mo sa bahay panambahan 3-4 na beses, Kristiyano na siya. Nakausap niyang isang Kristiyano, Kristiyano na siya. Nanay at tatay niya Kristiyano, Kristiyano niya rin siya. Pero hindi po yun yung Christianity na hinahanap sa Bible. So mas maganda po na maunawaan natin yung katotohanan kaysa panghawakan natin yung maling katuruan. Di po ba? Sabi nga po natin, ang hirap na, ang layo-layo na ng binahe mo, pagdating sa dulo, wrong way ka pala. Di ba? So, sino po yung maapektuhan tayo rin? Kaya right from the very start, yung pagiging Kristiyano natin, dapat maunawaan natin. At saan natin makikita yon? Base po yon sa katuruan na mababasa natin sa kanyang mga salita. Sabi dito, they had the status but not the relationship. Madaling sabihin I am a Christian. Pero ang tanong, kumusta yung relasyon mo sa ating Panginoon? Di ba? Kilala ka ba ni Lord? Kinonfirm ka ba ni Lord? Di ba? Madaling sabihin, nagtatrabaho ko sa ganyan. Kilala ka ba nung guard? Kilala ka ba nung may-ari? Di ba? Kilala ka ba nung HR? Di ba? Madaling mag-claim. Pero there will always be yung tinatawag natin na there should always be fruit. Di po ba? So sabi nga, ang pagiging Kristiyano ay hindi lang dapat status, kung hindi dapat din na may relationship. Bakit po? Sabi dito, status alone is not enough. We need also to have a relationship. Di ba? So, sabihin na lang natin, anong status mo ngayon? Married. Di ba? Pero kumusta yung relasyon yung mag-asawa? It's complicated. Di ba? So, hindi po pwede yung ganon. Anong status mo ngayon? Single. Di ba? Pero may ka-relationship. Di ba? It's complicated pa rin. Di ba? So, makikita natin that in Christ, our status and our relationship should not be that complicated. Anong ibig sabihin? Dapat sigurado tayo sa relasyon na meron tayo. Tandaan po natin, pwede natin lokohin yung mga katabi natin, kasama natin, pero hindi natin pwedeng lokohin si Lord. Our God is an all-knowing God. So maitago natin kung ano yung nasa puso natin, kung ano yung nasa isip natin, kung ano yung ginagawa natin sa mga kasamahan natin, even within our families, even within our closest friend. Pero kay Lord, wala po tayong
may tatago. Amen po ba? Amen. So, yan po. Being in Christ means a status and a relationship. So, sabi dito, if we are in Christ, we have a relationship with Christ, we are equipped in Christ. So, ang tanong ngayon, what's next? Anong susunod? Kasi ang pagiging Kristiyano kung minsan, kontento na tayo na, okay na, Kristiyano na ako. Di ba? Parang pumasok ka sa isang trabaho. Okay na, natanggap na ako, sumusweldo ako. Masaya na ako dito, kontento na ako sa sweldo ko. Pero ganun ba tayong pumasok tayo sa trabaho, di ba? Iba yung mentalidad ng isang tao na kapag pumasok sa isang trabaho na balang araw gusto ko maabot yung posisyon na yon. Kumbaga may aim siya, may direction, may goal. So sa pagiging Kristiyano natin, dapat ganun din po tayo. Hindi dapat huminto na masabi natin, I am already in Christ. I already have a relationship with Christ. I am equipped in Christ. Pero yung tanong, anong ginagawa mo? O anong susunod na dapat mong gawin? So nauunawaan po ba natin yun? Kung titignan po natin, sabi dito, what are you going to do? What are you going to do with your salvation? And that riches you have in Christ. Bakit po natin sinabi itong riches? Kasi ito po yung sa Ephesians natin, di ba? The believers' riches in Christ. Yung kayamanan natin is based on our possession and position in Christ. So totoo yung kaligtasan mo, meron kang riches that is in Christ Jesus. Ang tanong ngayon, paano mo ito i-spend? Ano yung gagawin natin? So makita natin si Apostle Paul, sinabi niya po to the later part ng Ephesians chapter 6. Ang sabi niya dito, and for me, that utterance may be given to me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Kilala naman po natin si Apostle Paul, di po ba? Na talagang nandun yung dedication niya to share the gospel to the Gentiles, to establish churches. Di ba sabi nga si Apostle Paul is one of the tent maker. Ibig sabihin, marami siyang na-establish na church. And the Church of Ephesians is supposed ito sa kanyang mga na-establish during his missionary journey. So sabi niya, kumbaga, successful na siya sa kanyang ministry. Pero anong sabi niya? Patuloy pa rin siyang humihingi ng panalangin to the Church of Ephesus para sabihin na magkaroon pa ako ng boldness to share the gospel. So dito, pag tinanong natin, sino ba yung may boldness to share the gospel? Di ba? Wala nang mag-amen, di ba? Kumbaga parang mas bold pa na mag-share yung mga bago. Di ba? Napansin po natin sa BNE, di ba? Kasi, kumbaga yung Mahara, tignan po natin yung story ng Mahara, sino ba yung nag-invite? Yung nag-invite, hindi na nakaka-attend. Pero yung mga in-invite niya, nakaka-attend pa rin. Si Kuya Del, kung nakikinig po si Kuya Del, di ba? So, makikita po natin na yung mga bago na experience nila, ay, maganda tong church na to, kailangan kong mag-invite, kailangan kong mag-share. So, ang tanong ngayon sa atin, sa mga ilang taon na dito sa church, di ba? Ano po yung, sabi nga, yun yung tanong sa atin ngayon, ano yung ginagawa po natin? Di po ba? Praise God for these people na nandun yung desire nila na mag-invite. Di ba, siguro tayo wala nang ma-invite, di po ba? Kasi walang kasamahan na, kumbaga, kagaya ko, nag-iisa lang akong Pilipino sa company at panay Muslim pa yung kasama ko. So sabi na, to make known the mystery of the gospel. So, introduction pa lang po tayo. What is the purpose of the church? Bibilisan ko na lang po. Hopefully, I will not take this long. What is the purpose of the church? Sabi nga po, yung mga churches may iba-ibang purpose. Tama po ba? Kung naka-attend na po kayo ng iba-ibang church, iba-iba yung focus nila. May ibang church na ang focus is healing and deliverance, di ba? Pagkatapos ng gawain, kailangan may patutumbahin. Ano ibig sabihin? Ililayhan, si papanalangin, di ba? Meron namang meron namang churches na ang main focus is worship. They keep on worshiping and a little bit exhortation of the word. Okay na sila doon. Kumbaga, para sa kanila, as long as nandun na nafe-feel nila yung maganda yung kantahan, tuloy-tuloy pa rin sila. They are willing to sacrifice the word for the worship. Di ba? Meron naman na puro word lang, walang worship kasi ang importante is word. Di ba? So iba-iba po yung focus ng church. Meron naman na church that they focus on discipleship, they focus on evangelism, pero sabi nga po natin dito, the local church exists
Sabi nila for evangelism, for discipleship. Pero ano ba talaga ang dapat? Sabi dito, the church exists to reach people for Christ and to disciple them to maturity in Christ. Both evangelism and discipleships are crucial and they must be practiced in unison with each other. Sabi nga po ni Steve Lawson, yung isang bahay panambahan na hindi nag-i-evangelize will soon die. So, pero dugtungan po natin, kagaya ng motto ng CCF, na kailangang mag-disciple ka, to create a disciple who will make disciples of their own. Kumbaga, nagmumultiply po siya. Hindi tayo mag-e-end sa evangelism, but we as a church must continue discipling. Ibig sabihin, ini-equip po natin yung bawat miyembro. So, sinare natin si Jesus Christ, hindi po tayo magtatapos doon. Ipapaliwanag natin, tuturuan natin kung sino nga ba ang ating Panginoong Jesus. So, sige po, tumayo nga po tayo at basahin po natin yung ating verse. Sabi po dito sa Luke 9:20-25, sige po, basahin po natin. 1, 2, 3. He said to them, "But who do you say that I am?" Peter answered and said, "The Christ of God." And he strictly warned and commanded them to tell this to no one, saying, "The Son of Man must suffer many things, and be rejected by the elders and chief priests and scribes, and be killed and be raised the third day." Then he said to them, "If anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. For what profit is it to man if he gains the whole world and is himself destroyed or lost?" Isa pa po. Someone said to him, "Lord, I will follow you wherever you go." And Jesus said to him, "Foxes have holes, then said another, "Follow me." But he said, "Lord, let me first go and bury my father." Jesus said to him, "Let the dead bury their own dead, but you go and preach the kingdom of God." And another also said, "Lord, I will follow you, but let me first go and bid them farewell who are at my house." But Jesus said to him, "No one having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God." Sige po, makakaupo po tayo. Yan. Hopefully, matapos po natin to within 30 minutes. Parang diskumpiyado kayo, ha? Naka 15 na ba? Introduction pa lang daw po yon. So, 15 minutes na ba yun? Wala pa, 10 minutes pa lang yon. So, ang title po ng ating mensahe is The Call and Cost of Discipleship. So, sabi nga natin, yung susunod na mensahe po natin dito is about the Great Commission. So, ibig sabihin, before we go to the Great Commission, dapat maunawaan natin yung pagkakatawag at yung anong ng cost, ano yung magiging kabayaran, tama ba? O kapalit ng paglilingkod po natin. So sabi nga po, in the Bible, we have always been taught, tinuturoan tayo that in everything we do, we must understand the cost of what we are doing. Kung makita natin, kung babasahin natin ang ating Panginoong Hesus, during the time na siya po ay nagtuturo, hindi niya tinatouch yung emotion ng mga tao. But he always proclaims the truth. Kumbaga, ito yung sasapitin nyo. Di ba? Kung sumunod kayo sa akin, ito yung mga sasapitin nyo. So makikita po natin dito yung call and cost of discipleship. So hopefully, sabi nga, samahan nyo po ako na pag-aralan po natin ito. So, tignan po natin. Ang sabi po ni Dietrich Bonhoeffer, sabi niya, salvation is free, but discipleship will cost you your life. Libre lang ang kaligtasan, pero yung paghayo natin, maaring maging kapalit nito ang ating buhay. Tama po ba to? Anong nangyari sa 12 disciples? At sa iba pang naging tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Diba? They have been persecuted, they have been killed. Hindi lang ordinaryo yung pagpatay sa kanila.
They have been rejected. Di po ba? Kinulong sila lahat. So, do we still want to be a disciple of our Lord Jesus Christ? Yan. Wala nang sumagot. Tuloy po tayo. So, pag sinabi po natin, ano ba yung discipleship? Sabi dito, discipleship is a process of making disciples. Di ba? Ang hirap isipin ng meaning, di po ba? Di ba? Huwag na tayong lumalim, di ba? We will make it simple. Pag sinabing discipleship, di ba? Pag may SHIP sa dulo, ibig sabihin the process of. Tama po ba? So, it's a process of making disciples. So, sino ba yung mga disciples? Disciples means a follower of. Mga tagasunod ni. Kaya nga po, yung mga disipulo ni Kibuloy, sinong sinusunod nila? Si Kibuloy. Yung mga taga-ibang religion, sinong sinusunod nila? Yung head ng kanilang mga religion, di po ba? Yung mga sumusunod kay Buddha, they can be called as disciple of Buddha, di po ba? So, kung ang tinatawag natin na disciple is a follower of, ang tanong ngayon, so as Christians, we are follower of who? Jesus Christ. As Christian, we are follower of Jesus Christ. Sige lang. So sabi nga po natin, discipleship from the word disciple. So, pag Christians, then, sabi dito, Christians, we are follower of Christ. Kaya pag sinabi natin Jesus Christ, hindi po apelyido ni Jesus yung Christ, ha? Tandaan po natin, baka akala natin ang apelyido ni Jesus is Christ. So ano ba yung salitang Christ in Greek? Christ in Greek, it means Christos na ang ibig sabihin ay anointed o is the Messiah, Son of God. Kaya nga po, pag sinabi natin tayo ay Christian, tayo ay follower ng Messiah, the Son of God. Tama? So, paano pumasok si Jesus? Nasaan na si Jesus? Di ba? Di ba? So, sabi dito, then who is the Christ? Di ba? So, ganun po natin i-represent yung pagiging disciple. We are disciple of Christ. Sino yung Christ? Siya po yung Messiah, yung tagapagligtas. Bakit? Sabi niya dito, kung mababasa po natin dun sa first verse natin sa Luke 9:20, sabi dito, He said to them, but who do you say that I am? So kung titignan natin yung background dito sa bandang taas, binasa ni Kuya nito kanina, from verse 18, di ba? Ang sabi niya, ano yung sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Sabi ng ating Panginoong Hesus, di ba? Kausap niya yung kanyang mga disciples, ang sabi niya, ano yung sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Di ba iba-iba yung sinabi nila? Sabi nila, ikaw daw si John the Baptist, ikaw daw ay isang propeta, ikaw daw ay si ganito. Di ba? Yung crowd yon. Pero nung sumagot si Peter, sabi ni Peter, you are the Christ of God. So, ibig sabihin, si Jesus, is the Christ of God. Kaya nga po, as a Christian, we are the follower of Jesus Christ. Tandaan po natin, Jesus is the Messiah, the Son of God. Siya po yung prinamis dun sa Genesis 3:15. So, tuloy po tayo. So, on our verse, from verse 20 to 25, makita po natin kung bakit magkahiwalay po yung verse natin. Una, talks about the call of discipleship. Yung pangalawa is about the cause of discipleship. But in the book of Luke chapter 9, makikita po natin kung paano po ito present ng ating Panginoon. But we'll just concise it. So makita natin, the call of discipleship, sabi dito, makikita natin, una is the doctrine, pangalawa is the desire, pangatlo is the devotion, pang-apat is the dedication, panglima is your decision, and pang-anim, magkakaroon tayo ng distinction. So, iisa-isahin po natin. So, doctrine, devotion, desire, decision, dedication. So, ano po yung format na ginamit ko dito sa mga nag-aaral ng homiletics? Nakalimutan na. It starts with an A. Anong ginamit natin? One word, alliteration. Mag-review po, buklatin natin yung kwan natin. So, tuloy po tayo. Doctrine. Ano ba yung doktrinang dapat natin panghawakan? So, sabi dito, He said to them, you are the Christ of God. Ito po yung panghahawakan natin doktrina. Being a disciple, ang hawak-hawak po natin at i-share natin doktrina ay si Jesus Christ, ang Savior.
He is the Christ of God. He is the promised Messiah. He is the Son of God. Kaya ito po, the Christ of God. Very definite si Peter nung sinabi ito. So we can never preach Jesus apart from this. Hindi natin pwedeng sabihin, ay si Jesus Christ is ganito, isa lang siyang propeta. Yes, He is a prophet, He is a priest, but mostly, He is the Messiah, the Son of God. Because that is His purpose, to save us from our sins. So, sabi dito, kung titingnan din natin, i-connect din natin yung Ephesians 2:8-9, sabi dito, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourself, it is the grace of God, not of works, lest you should boast. So makikita natin that grace, yung sinasabi po natin dito, is from God, at yung faith na to, dapat ang object ng faith natin ay si Jesus Christ. Tama po ba? So, grace is God giving us something what we do not deserve. It is the redemptive work of God through Jesus. Ano po sabi pa po dito? The Christ or the Messiah, the Son of God. Jesus is God from the beginning. He became flesh and dwelt among us, gave up His life as the ultimate sacrifice to satisfy the wrath of God towards humanity. His blood on the cross redeemed and reconciled us to God. So anong sabi dito sa baba po natin? A call to discipleship is to understand and believe who Jesus truly is, then preach and teach other who will do the same. Kaya nga po, yung foundation natin is based on the doctrine of who Jesus Christ is. So, yun po yung dala-dala natin. Kaya unang-una dapat maunawaan natin ano ba yung doktrinang dala natin. We are the disciple of Christ, dapat maunawaan natin ano ba yung tagapagligtas. Sino ba yung tagapagligtas? Ano ba yung kanyang ginawa? Ano ba yung kanyang purpose? Tama po? So, tuloy po tayo. Yan. Pangalawa is the desire. So, if you already know and understand the doctrines, that truth should breed the desires in your heart. Kasi kapag naniwala ka doon, pinanghawakan mo yon, anong mangyayari? Yes, tama nga naman, gagawin ko ito. Di ba? So, bakit nung araw maraming gustong mag-seaman? I think that's year, anong magkakalis ako? That's 1999. Kasi sikat na maging seaman. Kasi pag nag-seaman ka, yayaman ka, di po ba? Kaya marami nagsisiman. Because they believe on that, kaya yun din yung sinunod nila. So, it's same as this. You believe on that doctrine of who Jesus Christ is, and that belief and that truth will breed the desires in your heart to, anong sabi? To follow Him, to be His disciple. So, hindi lang basta emotions, kundi about the truth. The desire to follow Jesus should not be based only in His presence. Tandaan po natin, nung time ng mga disciples, kasama pa nila ang ating Panginoong Jesus. Di po ba? But on the pero tayo ngayon, wala na, di ba? Wala na ang ating Panginoong Jesus, but we know He is in heaven looking down towards us. He is interceding, kasi yun ang sinasabi sa Bible eh. So sabi dito, the desire to follow Jesus should not be based only in His presence. Hindi ko mawala na siya, hindi ka na rin susunod. But on the doctrine of His person, the teachings, the miracles, the fulfillment of the prophecies, the witnesses, the testimonies, the truth that is in Him. So, ibig sabihin, yung desire mo is based kung ano nga ba ang pagkakakilala natin sa ating Panginoong Jesus. So, sabi pa po dito, our desire to follow Jesus must not be emotionally driven, but because we are spiritually and doctrinally enlightened. Ang hirap pong sumunod, di ba? Ang hirap kong sumunod kung lagi tayo nakabase sa emotions natin. Napagalitan ka ng leader mo, ayoko na. Huwag mo muna akong gamitin, Kuya Rod. Di ba? May nangyari sa inyo ng mag-asawa. Kuya Rod, pass muna ako. I cannot stand in the pulpit. Di po ba? Because we are emotionally driven. But if you are driven by the truth, sabi nga po natin, you will always find that courage to stand over the circumstances that you have para sundin kung ano yung pinapagawa ni Lord. That is not emotionalism. That is standing on the truth and believing that you must do this because God is the one who is telling us that we must do this. Kaya po, tandaan po natin, our desire to follow Jesus must not be emotionally driven. We must be spiritually and doctrinally
enlightened. Ibig sabihin, sa tulong ng Banal na Espiritu, mauunawaan natin yung mga katuruan at katotohanan. At saan po natin makikita yon? Sa Bible, hindi po sa YouTube, hindi po sa Google, sa Bible po. Di ba? So, yun po, Bible pa rin po ang ating nagiging basehan. So, sunod po tayo. You have the doctrine, you have the desire, you have now the devotion. The devotion is saying, deny himself, di ba? Kapag devoted ka, kapag isa kang deboto, pilit mong ginagaya, di ba? Sino yung mga Noranians dito? Meron pa ba? Sino yung mga... wala na. Wala na. Sharonians, marami dito Sharonians kasi hindi tumatanda yun eh. O sino yung mga opa? Opa Gangnam Style. Sino yung mga opa? Diba? Kapag sinabi natin, you are devoted to one person, pilit mo siyang ginagaya, di po ba? Pilit mo siyang tinutulad, yung personality mo, yung kasuotan mo, inaaral mo siya, kinikilala mo siya, di ba? Na gusto mo yung makikita sa kanya, ay, para kang si ganito, di ba? That is called devotion. Sabi, love, loyalty, or enthusiasm for a person or activity. So, deny himself. So sabi dito, in being a disciple of Christ, when he say deny himself, are you willing to give up your old self, old ways, old belief, willfully? Di ba? Ang hirap. Yung dating tayo, kaya ba nating i-give up for the new you na ibinibigay at tinatawag sa atin ng ating Panginoong Hesus? Yung mga dati mong ginagawa, yung mga dati mong paniniwala, kaya ba natin na i-give up yon in order to follow our Lord Jesus Christ? Sabi dito, the truth is we cannot. Yun yung katotohanan. The truth is we cannot. It is only by the grace of God that we will be able to do that. Kung wala yung tulong ng ating Panginoong Hesus, hindi po natin kayang iwanan yung mga dati nating belief. Di ba? Kaya nga po, madalas nating naririnig, ito na yung nakalakihan ko, mamamatay na akong ganito. Di ba? But that is not the plan of God. When the gospel is being preached, what our Lord is saying, you have now the opportunity to have a new life, to have a new mission, to have a new purpose, to have a new vision in Christ. Sabi dito, but the good news is, if we are a Christian, grace is already in us. Why? Because the Holy Spirit is in us. Because we are in Christ. Because that is our spiritual position and possession in Christ. Sabi nga po sa 2 Corinthians 5:17, we are a new creation in Christ Jesus. Then we must answer the call for discipleship or following Christ. Mali pala, hindi ko nakita. But it's the same. We must answer the call to follow Christ. Kung sinasabi natin, we are a new creation, pero hindi ka pa rin sumusunod, sorry, feeling mo lang yon. It's a prank, di ba? It's a prank. Sino pinaprank natin? Sarili lang po natin. So, ano pa pong sabi dito? A person who is not willing to deny himself cannot claim to be a disciple of Jesus Christ. Sabi po yan ng ating kaibigan na matalik, si John MacArthur. Best friend. Sabi rin po ni Arthur Pink, growth in grace is growth downward. It is the forming of a lower estimate of ourselves. It is a deepening realization of our nothingness. It is a heartfelt recognition that we are not worthy of the least of God's mercies. Kaya kailangan natin yung grace ng Panginoon. We do not come to God and say, Lord, patawarin mo yung ako kasi ito yung ginawa ko. Pero ang sabi, we must humble ourselves, telling, Lord, ito yung ginawa ko, patawarin mo po ako. Lord, bless me because I do this, I do that. Hindi po ganon. We always come before God with humility, knowing that He is the one who is in control and He is the one who has the authority, the power to give us what we need and what we want. Tama po ba? Amen po ba? Amen. Sige po, palakpak nga po para kay Lord. Yan. Para matanggal yung antok. Saan na ba tayo? Ilang minutes pa po tayo, media? 17 minutes. Sige po, bilisan natin. So, dedication. So, meron tayong desire, doctrine, desire, devotion, dedication. Ang sabi dito, take up His cross daily. So, take up His cross, the doctrine, the desire, the devotion, the dedication must empower us to take up your cross. Kung wala kang devotion, kung wala kang kung wala kang desire, kung wala kang devotion,
you cannot take up that cross. Tama po ba? So sabi doon, it's not just about bearing our personal burdens, being strong in face of trials and persecution. That is not only what the cross signifies. Kasi pag ririnig natin yung salitang take up your cross, ang agad na pumapasok at katuruan na naiisip natin is, magsasuffer ako. Yun yung sinasabi sa Bible. If I say take up my cross, kumbaga pasanin ko yung mga magiging problema ko. Tama po ba? Because that cross signifies the suffering of our Lord Jesus Christ. Kaya nga po, pag nakita natin yung cross, for us, it also means we could suffer, we could be persecuted. Tama? Yun yung agad na pumapasok sa isip po natin. Sabi dito, once you take up that cross, you understand the consequences. You know where the road ends. You know also that it is a one-way journey, that there is no turning back. So, aside from understanding that there be trials, there be persecution, during that time po, yung taong nagbubuhat ng krus, alam niya yung kanyang kahahantungan. Hindi niya pwedeng ibalik yung krus kung saan siya nanggaling. Kumbaga, he will always move forward until naipako siya sa krus na yon. So Christianity is same like that, di ba? Kaya nga sinasabi natin, being a Christian means no turning back. Di ba? 180 degrees. Kapag tinanggap mo ang ating Panginoong Hesus, you must move forward. Turning away from your sin and moving towards God. That is Christianity. The cross represents suffering that is ours because of our relationship in Jesus Christ. So, ibig sabihin, yung sufferings na kagagawan mo, hindi po yung kabilang sa cross na bubuhatin mo papunta sa ating Panginoong Hesus. The sufferings that you will experience because of your relationship with Jesus Christ, that is what is on that cross. Di ba? Andyan yung rejection, di ba? Andyan yung division, lahat po yan andyan sa cross na yan. But, sabi nga, yung cross na yan, the burden is because you are in relationship to Christ. So, sabi dito, to take up one's cross is simply to be willing to pay any price for Christ's sake. It is the willingness to endure shame, embarrassment, reproach, rejection, persecution, and even martyrdom for His sake. So sa Tagalog, sabi nga po, handa ka bang harapin at tanggapin ang pagkakapahiya, panlalait, paninisi, pagtanggi, pag-uusig, o kamatayan man para sa ating Panginoong Hesus? Handa po ba tayo? By the grace of God. Di ba? Yung manasagot natin. Sa tulong ni Lord, di ba? May awa si Lord. Kasi yun naman po yung totoo. Kasi kung tayo lang, di po ba? Sino ba yung gustong lait-laitin, di po ba? Kung wala pa si Jesus Christ sa sarili natin, kapag nilait ka, anong gagawin mo? Makikipagsabunutan ka na, di po ba? But because of that grace of God, kumbaga, nakokontrol na po yung galit natin, nakokontrol na tayo how we respond, and that is one of the signs of spiritual maturity na meron tayo. Bakit? Kasi alam natin, hindi na ako yung nakikita, kundi yung pagiging Kristiyano ko. Di ba? Kasi ang mahirap pa nun, ay Kristiyano na yan, taga BNE, tapos ganyan pa siya. Di ba? Pati church, dinamay mo pa. My goodness! So, tandaan po natin yun. So, being a Christian and being a part of the church, kung hindi mo pa nauunawaan yung responsibilidad mo, na ang pangalang dala-dala mo ay hindi mo na pangalan, kundi meron na siyang plus and plus. Di ba? Ay, si Kuya Rod, taga BNE yan. Di ba? Kristiyano na yan kasi ganito. Positive. E paano pag negative, di po ba? So, nadamay na lahat. Kaya nga po, pinapaalalahanan po tayo, we must understand what Christianity truly is. Yung buhay natin ay buhay na ang nakikita dapat ay ang ating Panginoong Hesus. So, sabi nga, maraming ayaw sa Kristyanismo because of the pretentious Christians, because of the fake Christians. Marami pong ayaw sa Christianity because of those. So, kung feeling po natin, naniniwala po tayo that we are a true Christians, tayuan po natin. Huwag po tayong sumama sa nakakarami. Amen po ba? So, tuloy po tayo. So, hindi lang niya sinabing take up his cross, kundi ang sabi pa niya, daily, araw-araw. Being a disciple of Christ is not a one-time commitment, but a life committed in obedience to Him. Sabi ko nga, daily, araw-araw. Hindi ito yung Biyernes lang. Hindi ito yung may
lang. Hindi ito yung may kausap ka lang na Kristiyano rin. Saka ka nagiging Kristiyano. So sabi dito, take up His cross daily. Ibig sabihin, every day. Kumbaga, suot-suot mo. Sabi nga yung balute, di ba? Suot-suot natin parate. Christ does not call disciples to Himself to make their lives easy and prosperous, but to make them holy and productive. Yes, God can bless us. Yes, God can give yung mga bagay na gusto natin. Pero ang main purpose ni Lord is to make us holy and productive. Kasi we cannot come before God kung wala ang holiness. Yung holiness, ibig sabihin, na-achieve lang po natin. Ang isang bagay ay nagiging holy if Christ is in them. If God is in them. So, hindi po ibig sabihin na, kumbaga, dahil galing siya sa Holy Land, holy na siya. Holy slipper, holy t-shirt, hindi po ganon. Holiness, it means the presence of God. Tandaan po natin. Kaya nga po sinabi, di ba, kay Moses, tanggalin mo ang iyong panyapak because the place you are standing is holy. Pero dati, bundok lang yon. Pero naging holy yung bundok na yon. Bakit? Kasi nandoon yung presence ng Panginoon. So, if you believe that the presence of God is in you, then you can say, I am holy. If you believe that the presence of God is in this place, then we can say that this is indeed a holy place. Not because of us, but because of the presence of God. So, tuloy po tayo. Follow me. So, doctrine, desire, devotion, dedication. Nabubulol na. Then, we must come up to the decision. Hindi ka basta-basta magdi-decide na lang. Kung bigla ka na lang nag-decide, that is your emotion. That is not your true decision. So sabi dito, follow me. Our decision to follow Jesus must be founded in His doctrines that results in our desire, devotion, and dedication to follow Him. So tandaan po natin, maraming sumusunod sa ating Panginoong Hesus. Bakit? Because of the miracles. Di po ba? Dahil sa Kanyang pinagagawa, dahil sa gusto nilang mapagaling siya, gusto nilang ma-witness yung miracles na ginagawa niya para pag-uwi nila may maikukwento sila. Di po ba? So sabi dito, multitude follow Him because of the miracles, signs, healing, but very few stays and become His true disciples. Even Peter, di ba? Nung papunta na siya dun sa cross, di ba? I-deny ni Peter si Jesus Christ 3 times. So, kung iisipin natin, ay madali lang maging disciple. No, hindi po madali maging disciple. But sabi nga po natin, by the grace of God, we will be able to be a true disciple of Christ. Sabi dito, these are the people whom He chose and those who believe that He is who He say He is, the Christ, the Son of God. Yan. Follow me is a call to obedience. Tama? When He say, follow me, sumunod ka sa akin, it's a call to obedience. It's not a call to, makipag-bargain. Di ba nung sinabi ng ating Panginoong Hesus kila Peter, come, follow me, I will make you fishers of man. Hindi na sinabi ni Peter, Lord, hindi pa ako tapos sa pangingisda ko, mamaya na pagkatapos, di po ba? But he followed. That is obedience. Only after a person denies himself and takes up his cross is prepared to follow Jesus Christ. True disciples is submission to the Lordship of Christ that becomes a pattern of our life. Tama po ba? So, true discipleship is submission to the Lordship of Christ. If you cannot submit to Christ, you cannot be His disciples. Ibig sabihin, ang Lord pa rin ng buhay mo ay yung sarili mo. Di ba? And you cannot be a true disciple kung yun po yung nasa puso at isipan po natin. So makikita po natin dito, 2 verses that support about obedience. So 1 Peter 1 and 2, and sa John 12:26, sabi niya dito, yung mga pinili ng Diyos, binigyan niya rin sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Ano, bakit? Para sundin si Jesucristo. So, John 12:26, yung gustong maglingkod, dapat sumunod. Di ba? Kung gusto mong maglingkod, dapat kang sumunod. Hindi gusto mong maglingkod, yung leader mo ang pasusundin mo. But pwede ka naman mag-suggest, di ba? Kung tama naman yung suggestion, why not, di ba? But it's still within the leadership. So, sunod po tayo. Yan. Kung ikaw, kapatid, ay tunay ng naligtas at isang ganap na Kristiyano, nandun dapat yung pagsunod. Obedience is a key aspect in salvation and is as characteristic of a believer. Di ba? Parang nabanggit sa BS ni Kuya Jack last Wednesday, di ba?
Ano yung kuya? Obedience is faith? Yung last sentence mo, ha? Obedience defines faith. So, yun sa pagsunod natin, dun po na-define yung pananampalataya po natin. So, ayan. Last is distinction. So, ito, sabi dito, whoever loses his life for my sake. So, ibig sabihin, namumuhay na tayo hindi sa sarili natin, kundi para sa ating Panginoong Jesus. So, hindi na for my sake, but for Christ's sake. So, tandaan po natin, ang nangungusap po dito ay ang ating Panginoong Jesus. So, ano ba ang kaibahan natin kapag sinabi natin tayo ay tagasunod o disciple na tayo ng ating Panginoong Jesus? We now believe that our life is meant to glorify Christ. Tama po ba? We lose our old self and in following Him, it is our new birth, our new life that is committed in serving, worshiping, and witnessing for our Lord Jesus Christ. So hindi po natatapos sa pagtanggap ang pagiging Kristiyano. Dapat may resulta, dapat may pagsunod, dapat may pagkilos. Yan. 6 minutes more, kaya po natin. So we're not talking about physical life. Pag sinabi ditong whoever loses his life, hindi po ito yung physical life. Kasi as a Christians, we are not talking about our spiritual life. That is our spiritual, tandaan po natin our spiritual possession and position in Christ. We're not talking about physical life, what we're talking about is our eternal soul. Do you want to save your soul? Do you want to save your life? Do you want to rescue yourself? Anong sabi? Then lose yourself. That's the only way. Ibig sabihin, lose yourself for Christ's sake. Hindi yung hindi yung doon? Yung physical love, di ba? Kakalimutan ko ang sarili ko para sa iyo, di ba? Kung sa mga minamahal nga po natin, nasasabi natin yon, why can't we say it with Christ, di ba? Di ba? Handa akong sungkitin ng buwan, di ba? Dami mo nang pinangako. Why? When it comes to Christ, ang hirap nating gawin. So, yan po yung sabi ng ating Panginoon sa Luke 9:24. So, that is the distinction that we have. So, tandaan po natin, walang anumang material na bagay ang makakatumbas sa buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan na kasama ang ating Panginoong Hesus dun sa kalangitan. Kaya nararapat lamang na ang buhay natin bilang isang Kristiyano ay magamit hindi sa pansarili lang natin, kundi magamit ito sa paglilingkod sa Diyos at sa pakikiisa sa mga kapatid sa pananampalataya at sa paghayo sa mga taong nais nating mailapit at maipakilala pa ang ating Panginoong Hesus. Maraming gustong pumunta sa langit, di po ba? Lahat gustong pumunta sa langit. Sabi nga, pumunta nga sa church, susunduin na, paglalanchin pa, di ba? Ayaw pang pumunta, pero gustong pumunta sa langit. What to do? Sabi nga po natin, what to do, di ba? What to do yani, di ba? So, patuloy lang po tayo. Patuloy lang po tayo mag-invite, patuloy lang po nating silang ayain, patuloy lang po natin ipakilala. Kasi lahat naman, sino ba dito yung gustong mapunta sa impyerno? Wala naman, di ba? Kahit gaano kasama yung isang tao, di ba? Gusto niyang mapunta sa impyerno, di ba? Sabi nga, kahit gaano yung kasama, pag nandun na sa Ataol, di ba? Sasabihin natin, nasa langit na yan, di ba? But that is not the reality. Mahirap pong panghawakan yung mga bagay na yon kung hindi natin alam yung katotohanan. Sabi nga po natin, kung naniniwala tayo sa mali, di ba? Sabi ko nga kanina, kung naniniwala tayo sa mali, hanggang sa huli, mali po tayo. So wala pong kanyon, wala pong silbi. Walang silbi yung paniniwala at pananampalataya po natin. Yan. So basahin nga po natin. Yan. Discipleship is defined by obedience and love for others. That is the call of discipleship. So meron pa tayong isang topic and we have last 2 minutes. Yan. So cause of discipleship, Luke 57-62. So bibilisan ko na lang po. So there are 3 persons here. Yung isang tao, ang sabi niya, Lord, I will follow you. Yung isang tao naman, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, follow me. At yung isang tao, nagsabi niya, Lord, I will follow you, but. So may 3 taong kausap ang ating Panginoong Jesus. So sabi dito, before po siya dumating,
sa Luke 57 to 62, itinuro na po niya itong mga bagay na to. So, una, they must know who are they following, yung doktrina. They must understand the doctrine, verse 22. They must accept and live out their calling. They were taught lessons on humility. Ito po yung instance na, di ba, yung punta sila sa Samaria na tinanggihan ng ating Panginoong Yesus. At ang sabi ng mga disciple, Lord, gusto mo bang tumawag kami ng apoy galing sa langit para sunugin na sila, di ba? So, they have taught about humility and mercy. Kadugtong din po ito. They receive a lesson on discipleship. So, now, Jesus himself prepared his disciples and taught them their responsibility. A true disciple is one who is prepared and understand the responsibility of being one. Tama po ba? Mas magagawa mo yung trabaho mo mong tama kung alam mo yung responsibilidad mo. Kung naunawaan mo yung responsibilidad mo. Kasi dito, na-experience ko, di ba, yung mga Indiano o yung mga Bangladesh, yes ng yes, di ba? Pag pinabayaan mo, pagbalik mo, I don't know. So, yun ang nangyayari lang po. Kaya tayo sa mga Pilipino, yun ang kaibahan natin sa mga Pilipino. Hindi tayo nag-yes, pero kinukuha natin yung tamang instruction. So, yan. So, sabi doon, Lord, I will follow you, follow me, I will follow you back. So, bibilisan ko na lang po because, yan. Without fully understanding the cause of following Jesus, it is easy to say, yes, I will follow. Diba? We must understand that there is a high cost in following Him. That is why when we ask them to follow Him, He did not use emotionally driven words, but rather a straightforward truth of what they will face and what they need to give up. Diba? Parang, di ba, anong nangyayari pag yung sa investment, sino po yung open-minded ka ba? Di ba? Mag-invest ka ng ganito, ito yung matatanggap mo. Di ba? Pero nung bandang huli, scam. Di ba? So, hindi po ganon yung discipleship. And discipleship is always true. It start with the truth sustains it, and in truth, it will end. Tama po? So, hindi ka magsisimula sa mali. So, yan. When Jesus tells someone to come into His kingdom, when Jesus tells someone to receive His forgiveness and salvation, He is asking that person for the rest of his life. He did not want a moment. So, ang salvation po is not a one-time event. He did not want the emotion of a moment. He wanted the carefully thought out, understood commitment of a lifetime. Ang pagiging Kristiyano, sabi ko nga po, ay hindi one-time event. Dapat isa pamuhay po natin. So, repentance from sin, confession of Jesus Christ as Lord, obedience from the heart of the Word, and the Spirit was for life. Diba? Parang yung sinabi nyo sa mga pinakasalan nyo doon sa harap ng dimbana. Ano yung kanyo? Ano yung kanyo? Vow, diba? Till death do us part, for better or worse, till death do us part. Nung better, diba? Okay pa. Nung worse na, nakalimutan na. Tandaan nyo pa yung vow nyo, ha? Ang vow doon, for better and worse. Dapat nung nag-vow kayo, tinanggal nyo yung worse para may reason kayo. For better lang, di ba? So, ano ba yung cause of discipleship? Una, comfort. Kasi ang sabi nung una, Lord, I will follow you. Pero nung sabi ng ating Panginoong Hesus, wala akong tutulugan. Sabi niya, foxes have holes and birds of the air have nests. So, ibig sabihin ng ating Panginoon, susunod ka sa akin, ni ako nga hindi ko alam sa araw na ito kung saan ako, kumbaga matutulog. Kumbaga yung personal comfort is wala. Following Jesus is not about self-satisfaction, it's about self-denial. So, Jesus knows the motive of our heart. He wants us to truly understand and accept the cause of following Him. It's our comfort zones. It's choosing between what comforts you and what glorify Christ. Kung minsan yun yung choice natin. Pagod ako, gusto ko na magpahinga, pero kailangan pa namin mag-practice. Puyat ako kagabi, pero kailangan ko pang sumundo. Message ko na lang si Pastor, Pastor, hindi po ako makakasundo. Di ba? Okay lang naman po yon, di ba? Pero ang sabi dito, it's your choice naman eh. Hindi naman po tayo pinipilit sa pagsisilbi sa Panginoon. But in the end, hindi po kami yung magku-question, but it is always the Lord. Tama? There are valid reasons and there are only alibis sa pagsunod sa Panginoon. So, tuloy po tayo. Pangalawa is personal wealth or love for the things. Kasi sabi niya dito, Lord, let me first go and bury my father, di ba? Ang sama naman ng Panginoong Hesus, hindi pa niya pinayagang ilibing yung kanyang tatay, yung isang taong nakikiusap. Tandaan po natin, during this time, di ba?
pag namatay ang isang tao, libing agad. So, ibig sabihin yung sinasabi niya dito na, Lord, ililibing ko muna yung aking tatay, hindi po totoo. So, this is just an idiomatic expression na ibig sabihin, sabi nga niya, sabi dito, is a familiar Middle Eastern statement still used. And when they use it, they say, I must bury my father. They mean I must stay at home until he's gone so that I can bring his estate to its final point so that I can receive my inheritance. So, ibig sabihin, meron siyang, inaantay niya mamatay yung tatay niya para makuha niya yung mana niya para sumunod siya kay Jesus Christ. Bakit? Kasi narinig niya dun sa una, sabi ni Jesus Christ, pag sumunod ka sa akin, walang kasiguraduhan. So matalino tong isa, tong pangalawa, sabi niya, ay wala palang kasiguraduhan, kumbaga walang aasahan. So kailangan, pag sumunod ako, may laman yung bulsa ko. Kaya yun po yung sinabi niya. So that is the idiomatic expression. That is the meaning of, Lord, let me first go and bury my father. Kaya sabi ng ating Panginoong Jesus, bayaan mo silang ilibing siya. Let the dead bury their dead, come and follow me. Sabi ng ating Panginoong Jesus. So, yan po siya. So, ibig sabihin nun, Lord, let me first go and bury my father. Ibig sabihin, I'll follow you someday when my father's dead and I've gotten what I need. So, ibig sabihin, walang kasiguraduhan. So, ayan, hindi ko na po babasahin yan. Yan. Ano ba sabi diyan? Secular matters belong to secular people. If you want to follow Jesus into the kingdom of God, then forget the secular word and do what relates to the kingdom. Go and proclaim the kingdom of God. Go and preach the gospel. So pangatlo, personal relationships. Ito yung isa sa pinakamahirap na cause ng pagiging isang Kristiyano. Pastor, ano bang gagawin ko? Kasi kapag ginawa ko ito, magagalit si nanay ko. Pastor, ayaw pa nila, di ba? Kasi itatakwil daw ako ng asawa ko, di ba? May mga tipong ganun. That is the reality. Because of our old faith, we have been tied up to that. Tama po ba? So the cause of discipleship, it means, are you willing to cut that and proceed with your new life in Christ? If you really want to follow Jesus, you must be willing and ready to give up those relationships. So hindi lang po yung familiar relationship, kundi yung mga wrong relationships din natin. Di ba? Ano yung mga wrong relationships? Marami po yan. Tututut. Ganun. So may mga bagay po na hindi na tama sa buhay ng isang Kristiyano na dapat niya nang iwanan. Alam ng Diyos kung ikaw ay tunay ngang single o meron kang extracurricular activities. If your love for the kingdom of God is so great, then use it to pull your family or people you love to that kingdom rather than use them as reason not to move forward. So yung choice po natin pagdating sa family natin, nauunawaan natin yung pagiging Kristiyano. Pwedeng gamitin mo yung pagiging Kristiyano mo to let them know Jesus Christ, or pwede mo rin gamitin yung pamilya mo para talikuran si Jesus Christ o para i-reject yung gospel. So it's two-way. So it's our choice. Di ba mas maganda sabi na gusto natin pumunta sa langit. And the only way to heaven is our Lord Jesus Christ. Kaya nga madalas sinasabi ni Kuya Jess, di ba, saan sabi niya? Kasi gusto kong kasama ko kayo sa langit. Kaya kahit masakit, di ba? Kahit nandun yung initial rejection, kaya nga sabi ng Apostle Paul, tulungan yung ipanalangin ako na magkaroon tayo ng boldness. Kasi yun lang naman ang wala sa atin, yung boldness talaga. Nandun yung desire, pero yung boldness ay wala pa rin. So, yan. Personal relationship, yan. Dito, you cannot flow. Ibig sabihin, di ba, pag nag-aararo, kailangan tuwid yung inaararo mo, hindi ka pwedeng palingon-lingon. So, yun lang po yung sabi dito. Jesus is saying, look, you can follow me looking backwards. You can't have a divided heart. So, ano po yung ibig sabihin, di ba? Nung kinuha po ng ating Panginoong Jesus yung mga Israelites from Egypt to the Promised Land, anong ginawa niya? May madaling way di po ba? May shortcut, kumbaga. Pero nung ginawa niya, iniikot niya. Bakit? Kasi ang sabi dun sa Bible, yung Bible mismo nagsabi kasi ang sabi niya, baka kapag nainip sila, bumalik sila dun sa Egypt. So ganun din tayo kung minsan, we cannot look back. Di ba? We cannot look back na sabi nga, ay, mas maganda yata yung dati Ay, dati, ganito ako, di ba? Ay, dati, ang saya-saya ko. Ay, dati kasama ko sila, di ba? Ang saya-saya namin, ngayon hindi ko na sila makausap. So that are the choices and that is the cause of discipleship. Yan.
We must weigh down and calculate the cost of following Jesus and being His disciple, and willing to share this to other than following Jesus will cost us personal comfort, personal interest, even personal relationship. So ang tanong, can we still say, I will follow you? If we say yes, it only means one thing. We are indeed a true disciple and follower of Christ, whom He called. We trust Jesus, not ourselves, on our journey moving forward. Uy, magic word is conclusion. Kundi na lang po. Responding properly to Christ is not a matter of emotion. It's not a matter of an event. It's not a matter of momentary acceptance or decision. It is not some superficial interest. Hindi ito isang bugso lang ng damdamin. Di ba? Hindi dahil itinulak ka, tumanggap ka na. Hindi dahil inakay ka, tinanggap ka na. Sabi dito, it is a matter of self-denial, total self-denial, willingness to give up everything because the value of Christ is greater than anything in this world. If you understand that, kung ano man yung meron tayo dito, yung pangako ng Panginoong Jesus dun sa kalangitan is always much, much better. Sabi na nga, isipin po natin, dito sa mundo, ang sabi, you might live, sabi nga natin, 60, 65, 75 years old. Pero ang pangako ng Panginoong Jesus, eternal life. Walang limit. But a lot of people still choose to live that 70, 75, 85. O kung kamag-anak natin si Enrile, lalagpas tayo ng 100. Hindi po ba? Si JPE. Yan. So sabi dito, follow me does not end on the cross and grave. Yung invitation ng ating Panginoong Jesus when He says, follow me, does not end on the cross and on the grave. Sabi dito, there is also the promise of resurrection. Sabi dito, and the promise of Him taking us into heaven. So, ibig sabihin, when He tell us to follow Him, hindi lang hanggang sa kamatayan, kundi hanggang doon sa kalangitan. Di ba? Kasi yun ang pangako niya. He has been resurrected, and He promised us that even if we die, kung tayo ay nasa ating Panginoong Jesus, we have that eternal life and we will be with Him in heaven. But mostly, when they preach about following me, hanggang dito lang po yan. Hindi nila tinuturo ang resurrection at yung ascension. Tama po ba? But the promise of the gospel is not only dying for Christ, but, sabi nga, celebrating and being with Him in heaven. Yun po yung end point o yung end journey ng isang Kristiyano at ng isang tunay na sumusunod sa ating Panginoong Hesus. Yes, you might carry your cross. Yes, you might die. Yes, you might suffer. But remember, there is a resurrection and there is a time that we will be with God in heaven, glorifying Him. Saan po natin makikita? John 14:1, Revelations and everything. So sabi dito, Jesus never wanted His disciples to follow Him because of emotions, wrong reasons, half-hearted commitment. He calls them in truth. He teaches them the truth. Thus, He wanted them to walk and teach the truth. So ibig sabihin, Jesus is the truth. His person, His works, His purpose, His power, His suffering, His death, His resurrection, His ascension proves one thing. He is the Messiah, the promised seed, our Redeemer, our Savior, Lord Jesus Christ. To God be the glory. So sige po, samahan niyo po kasi sa panalangin.